ating series po is Stephen, A Profile of Courage. Ang ating pong is Acts 6:8 to 8:4. So kung si Pastora Gina, Acts 7 verse 1 to 16, inabot tayo ng isang oras. Ito po, 17 to 53. So okay na po sa inyo yung 2.5. Amen. So yun po, no? Ang ating pong title for today is Israel's Unchanging Spirit. So bakit nga po ba ganyan ang ating title? So as we go through the discussion po ng ating banal na kasulatan, marirealize po natin kung bakit ganyan. So Powerful Sermon ni Stephen, Part 2. So hayaan niyo po muna akong introduction lang, 1 minute, para maidugtong ko po ang aking topic. So who is Stephen? So basahin ko na lang para ma-recall natin. He is one of the 7 men, a deacon, di ba, chosen by the apostles para ma-manage ng maayos yung nag-grow na church that time. And then, he is full of faith and Holy Spirit and filled with God's grace and power. Kaya siya nakakapag-perform ng signs and wonder that time. Dumating sa point that he is the first Christian martyr. Alam natin, madidiscuss natin later on sa susunod na preacher kung paano siya namatay. Amen. So bakit nga po ba umabot sa kamatayan ang ni Stephen? So dahil po sa message ni Stephen, dahil china-challenge ni Stephen yung central pillar ng life nila, no, so, sa Sanhedrin, no, yung temple and yung law. Napakahalaga sa Sanhedrin ng dalawang ito. Nasasagasaan po yung ego ng mga opponents, di po ba? So hindi nila nakayanan yung wisdom na ibinigay ng Panginoon kay Stephen, kaya po sila nagalit sa kanya. Okay. So inakusahan si Stephen ng, anong sabi ni Pastora Gina? Blasphemy of God. Blasphemy of Moses, blasphemy of law, and blasphemy of temple. At makikita natin during hearing sa Sanhedrin, ano ang pagkaka-describe sa kanya ni Pastora? Sa Acts 6:15, sabi dito, he looks like an angel. Diba? Nag-iisa niya doon, wala siyang lawyer, pero payapa siya. Sabi doon, his face looks like an angel. It symbolizes the divine presence of God. Kapares yung, kung natatandaan natin, yung transfiguration na nangyari kay Jesus, kasama si Elijah at Moses po ba yun? Diba? Andon yung presensya ng Panginoon. So, paano niya dinipensahan paano siya inakusahan? By arising false witnesses, fabricating false testimony. Tinutwist nila ang sitwasyon. Amen. So, yon ang ginawa ni Stephen, he defended himself and his faith by using their belief. So, makikita natin kung anong ginawa ni Stephen. Sinimulan niya kay Abraham, Isaac, at Jacob, pero mas dinitalye ni Stephen ang buhay ng dalawang character Bible. Yung si Moses, si Joseph na natapik natin. And then, ngayon naman si Moses na kung saan makikita natin kung paano siya ni-reject, kung paano siya tinawag ng Panginoon, kung paano siya ginamit para iligtas ang mga Israelita. Okay? So, sa buhay ni Moses, makikita natin yung kung paano itatwa, kung paano itakwil ang mga sugo ng Diyos. Pag tinakwil mo ang mga sugo ng Diyos, ito ay pagtatakwil din sa Panginoon. Amen? So, itong dalawang heroes na ito ay sumisimbolo ng pagtatakwil din kay Jesus. Sabi nga, hindi rin tinanggap si Jesus. Sabi sa John 1:11, he came to his own and his own did not receive him. Amen. So yun po, pasensya na po at kinakabahan. Okay, at sa pagpapatuloy po ng ating series, hinati po ito sa 3 kasi masyadong mahaba. Yung una,
emphasizing Moses' leadership during Exodus, giving the law at the at Mount Sinai and disobeying it. Kasi blasphemy of law and God, yung mga ganon. So makikita natin mamaya, building the temple and how they despise it sa 44 to 50, and Stephen accusing his accusers of being stiff-necked and resistant to God and His truth sa 51 to 53. So, yun po na, mag-start na po tayo. Sa verse 17, dito tayo mag-i-start. Sabi doon, datapwat ng ang nalalapit na ang panahon ng pangako na ginawa ng Diyos. Ano nga ba ang ginawa ang pangako ng Panginoon kay Abraham? Ito ay mababasa natin din sa Acts 6:7 and sa Genesis 15:16. Ano po ang pangako? His seed should sojourn in a strange land. Okay? Dadami ang kanyang lahi sa ibang lugar. Sila ay magiging alipin ng 40 taon at sila ay ibabalik ng Panginoon sa kanilang lugar. Mababasa natin sa Genesis 16:15, same context, hindi ko na po i-elaborate. Paano sila ibabalik ng Panginoon sa lugar? Yan ang pangako nila kay Abraham. By using the life of Moses. Okay, di ba? So, paano lumitaw si Moses? Sino may kasalanan? Joke. So, yun po na sa 18, hanggang lumitaw ang isang hari sa Ehipto na hindi kakilala si Jose. So, alam din natin yan, no? Namatay na si Joseph to, kasi Tagalog. Alam natin to. Namatay na yung kumikilalang puwero kay Joseph at namatay na rin si Joseph, pero dumadami pa rin ang lahi nila sa Ehipto. At dahil dito is nangamba sa kaligtasan ang Ehipto. Baka sila ay sakupin. Kaya naggawa ng utos ang bagong Pharaoh na alipinin ang lahat ng Hudyo. Okay, halipinin ang lahat ng Hudyo at yung mga sanggol nilang lalaki ay patayin para hindi sila dadami. Okay? Mababasa natin yan sa Exodus 1:15 to 18. Ang ginawa nilang hakbang, kinausap ni Pharaoh si Shipra at Puwa. Ito yung mga kumadrona ng Hudyo. At sabi niya, kung lalaki, patayin mo. Kung babae, hayaan mong mabuhay. Okay? Pero may takot sa Diyos itong dalawang kumadrona, kaya patuloy ang pagdami ng Hudyo doon sa Ehipto. Kaya ang ginawa ni Pharaoh, inutusan niya ang kanyang sundalo na patayin ang mga batang lalaki, buhayin ang mga babae. Saan nila? Sa pamamagitan ng pagtapon sa Nile River. Amen po ba? Naintindihan po? So yan naman po, ng panahon, kasalukuyang sinasagawa ang utos na ito, dito na pinanganak si Moses, na kung saan, sabi dito, siya ay totoong maganda. Okay, sa English, ang pagkaka-describe dyan, he is beautiful in the eyes of God. So lahat ng sanggol, maganda, cute, pero iba ang tingin ng Panginoon kay Moses. No? Dahil itong batang ito ang magtatanggol sa aking mga tao pagdating ng araw. So special si Moses. At siya nung 3 buwan na siya, hindi na siya maitago, itinapon din siya. Nilagay siya sa basket ni Miriam, ipinaanod kung saan tinatapon yung mga bata. So nakakamangha kasi, yung paraan ng Panginoon, hindi natin ma-explain, no? Dito sa Ilog Nilo, na kung saan namamatay ang mga bata, dito na iligtas si Moses, no? Kinuha siya ng daughter ni Pharaoh, inampon, di ba? Sabi ni Miriam, kukuha ba ako ng mag-aalaga sa kanya? Tapos sabi ni daughter, ni Hatshepsut ba yun? Sabing ganon, kumuha ka at babayaran ko. So si Moses, si Miriam binigay agad kay Jochebed, nanay ni Moses. Siya mismo ang nag-alaga sa sarili niyang
anak. So, ang galing ng Panginoon, no? Andun yung pagligtas ng Panginoon sa kanya. So, meaning, si Moses ay nabuhay, kumbaga, pinalaki ni Jochebed ng maayos. At the same time, nakatira din siya sa palasyo. Amen? Mababasa natin ito sa Exodus 2, 2-10. Okay, yan yung mga sinabi ko. And itong batang ito, pinangalanan nilang Moses. Ibig sabihin, I drew him out of water. Amen? So makikita natin, sabi dito, the Bible shows that God is always with those He plans to give opportunities for unusual service and God prepares them from birth. Mula pagkabata pa lang, ang plano ng Panginoon sa'yo, paggagamitin ka, mula pagkapanganak pa lang, piniprepare ka na niya. No? Siya ang kumokontrol ng buhay. Sabi nga niya sa Jeremiah 1:5, before I formed you in your mother's womb, I knew you. I consecrated you. Yan po. Amen. So, yun po na, malinaw po ba? Amen. Amen. So, diretso po tayo. At tinuruan si Moses sa lahat ng karunungan ng mga Ehipto. So, ang Egypt is maalam sa medisina, mathematics, sa astrological din, may ano sila, and sa science. For sure, alam din ni Moses ito. Siya ay makapangyarihan at sa salita at sa kanyang magawa. Siya ay matikas. Yan ang mga ano ni Moses, description ni Stephen kay Moses. Kaya maiisip natin, no, kung paano siya nag-blasphemy kay Moses. Ang gaganda ng description niya kay Moses, di po ba? Amen. Maraming mga flaws si Moses. Katulad na lang ng marami siyang excuse, marami siyang utal-utal siyang magsalita, pero hindi binanggit ni Stephen yon, di ba? Ang gaganda ng description ni Stephen sa kanya. Ay, masyado siyang madali. Hayaan mo na. So, balik po tayo. Si Hatshepsut, yung daughter ni Pharaoh, siya po ang namuno. Siya ang naging successor ng Pharaoh. Bakit? Babae siya. Dahil walang anak na babae, na lalaki si Pharaoh. Kaya siya ang sumalo. At pagkakataon na ni Moses na maging hari ng Ehipto, di ba? Andun na yun because he is the son, adopted sons of the Pharaoh's daughter, di ba? Pero hindi hinayaan ng Panginoon yon dahil iba ang plano ng Panginoon sa buhay ni Moses. Magiging deliverer siya ng mga Hudyo. Amen. Even Moses, he refused to call the son of Pharaoh's daughter. Amen. So, naintindihan po natin? Amen. Datapwat nang siya'y mag-aapat na taong gulang, ay naramdaman niya sa kanyang puso na dalawin ang kanyang mga kapatid. So, habang lumalaki siya, hindi sinikreto ni Jochebed kung ano ang pagkatao ni Moses. Siya ay isang Hudyo, siya ay ampon ng anak ni Pharaoh, di po ba? Shinare din ni Jochebed kung sino ang kanilang Panginoon, kung ano ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga ninuno, kaya andun sa puso niya na mahal niya ang mga Hudyo. At dumating sa point na gusto niyang dalawin. At may nakita po siya. At nakita niya ang isa sa kanila inaalipusta. Siyempre, alipin, di ba? Andun yung galit niya. Pinagtanggol niya ngayon ito hanggang mapatay niya. Okay? May nakakita sa kanya na ang akala niya ay mauunawaan siya, ngunit hindi pala. Napipicture po natin? Amen. So, kinabukasan po, ayan, mababasa natin sa Exodus 2:11 yan, hindi ko na elaborate. Kinabukasan, nakita siya nung taong, nakita siya, paano ba to? Nang kinabukasan, napakita siya sa kanila, samantalang sila'y nag-aaway. Nag-aaway yung dalawa na nakakita sa kanya. Sinubukan niyang pagbatiin. Kayo ay magkapatid, sabi niya. Bakit kayo nag-aalipustahan? Di po ba?
Datapwat itinulak pa siya nang umalipusta sa kanyang kapwa. Sinasabi, sino ang naglagay sa iyo na puno at hukom sa amin? Sa English, nabasa ko, who are you, who made you a ruler and a judge over us? Tandaan po natin yung tanong na ito ng isang Hudyo. Magagamit natin ito mamaya. Gusto mo rin ba kaming patayin? Katulad ng pagpatay mo dun sa isang Ehipto kagabi. Diba? At dahil doon, tumakas si Moses. No? Dahil papatayin siya ng Pharaoh. Dahil nakapatay siya ng Ehipto. Nakipamayan siya sa Midian. Okay, ito yung nilakbay ni Moses para makatakas siya sa Pharaoh. Amen? Doon nagkaanak siya ng 2 lalaki. Napangasawa niya si Sipora, anak ni Jethro, yung pastol doon. Pinangalanan niya yung dalawa, Gersom, na ibig sabihin, I've been a sojourner in a foreign land, at isa si Eleazar, na ang ibig sabihin, the God of my father rescued me from the Pharaoh's hand. So, yun po. At nabuhay siya ng 40 taon doon. At nang maganap ang 40 taon, ay napakita sa kanya ang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas apoy sa isang mababang punong kahoy. So sino ito? Mapabasa natin to sa Exodus 3:10. Sino yung sinasabing isang anghel sa ilang? Amen. Ito si Jesus Christ. He is the pre-incarnate Jesus Christ. Hindi pa nagkakatawang tao ang Panginoon, pero siya yung nagpakita kay Moses sa ilang. Amen? Sa burning bush na tinatawag. Okay, he is the visible appearance of the pre-incarnate Christ. At nang makita ni Moses ito, natakot siya, no? Nagpakilala ang Diyos. Sabi dito, ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. At si Moses ay nanginig at hindi nangahas tumingin. So, nung mga time na to, naalala ni Moses yung mga sinishare sa kanya ni Jochebed kung sino ang Panginoon ng kanilang lahi. At ngayon, eto na, personal nang na-encounter ni Moses ang sinasabing Panginoon ng kanyang mga ninuno. Sinabi sa kanya, alisin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay lupang banal. Mababasa natin dito sa Exodus. Amen. So, isa siyang pastol, di po ba? At yung lugar na yon, imposible na hindi pa siya napunta doon, 'di ba? Doon yung lugar na kung saan siya nagpapastol. Pero ano yung pagkakaiba ngayon? Bakit pinatatanggal ng Panginoon ang kanyang panyapak? It's because yung dakong yun ay banal. Bakit? Dati naman hindi banal. It's because the presence of God is there. So makikita natin ang Panginoon ay hindi lang natin makikita sa templo, 'di ba? Kundi kahit saan nandun ang Panginoon. He is omnipresent. Ngayon nandun siya sa burning bush. Kay Abraham na, 'di ba, nasa Mesopotamia siya, 'di ba? Natandaan po natin 'yon, 'di po ba? Ayan na. Amen. Sabi ni Lord, nakita ko ang kapighatian ng aking bayang nasa Ehipto at narinig ko ang kanilang hibig at ako'y bumaba upang sila'y iligtas. Halika, susuguin kita sa Ehipto. So ayan na, tinawag na si Moses ng Panginoon. Gagamitin na po siya. Okay. So, sabi dito, si Moses, na kanilang itinakwil noon, di ba? Kaya siya tumakas. Hindi siya inunawa noon, di ba? Ang nagsabi, sino ang naglagay sa iyo na puno at hukom? Ay siyang
sinugo ng Panginoon na maging puno at tagapagligtas. So yung tanong ng isang Hudyo, sino ang naglagay sa'yo na puno namin at hukom? Sinagot na siya ni Stephen. Ang Diyos ang nagsugos kay Moses para maging puno at tagapagligtas nila. Naintindihan po? Amen? Ayon. So, nung nireject siya nun, di ba, nakita natin, God sent him in the wilderness. Akala ni Moses, hanggang doon na lang siya, pastol na lang siya. Pero piniprepare pa yan siya ng Panginoon. No? Nung nandun siya sa wilderness, naging pastol ng mga hayop. Pero ngayon, papastolin niya na ang mga anak ng Diyos. Diba? Piniprepare lang pala siya to a greater responsibility ng Panginoon. Kaya po tayo, kung tingin natin, stagnant tayo sa buhay natin, baka piniprepare lang tayo ng Panginoon into something greater. Kaya bawat, kaya bawat moment sa buhay natin, kung tingin natin useless, make it useful. Baka gagamitin tayo ng Panginoon to a greater responsibility katulad ni Moses. Amen? So, yun po, no? Pinatnugutan sila ng taong ito, no? Si Moses, na tinakwil nila, gumawa ng mga kababalaghan, di ba? At tanda sa Ehipto. Ayan. Bakit sinasalaysay ni Stephen ang buhay ni Moses? Sabi dito, dahil gustong ipaliwanag na Stephen kung paano, nakita natin kung paano siya tinakwil, di ba? Kung paano siya tinawag ng Panginoon ngayon at kung paano siya gagamitin ng Panginoon, pero ulit, hindi siya ulit pakikinggan ng mga Hudyo. Okay, nakikita po natin yung buhay ni Moses kung paano kung paano nila itakwil at hindi pakinggan. So, ito ay isang matibay na ebidensya na andun yung pattern ng rejection sa buhay nila. Mula dun sa kananunuan nila hanggang dun sa Sanhedrin na kinatatayuan ngayon ni Stephen. Andun yung pattern of rejection. Their unchanging spirit is andun pa rin. Amen? Sabi dito, ito yaong Moses na nagsabi sa mga anak ni Israel. Eto, nag-prophesy si Moses, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. So, nag-prophesy si Moses diyan. Nabasa natin ito sa Deuteronomy 18:15 at inulit ito ni Peter sa Acts 3:22. Okay? Hindi na natin i-elaborate, the same context po ito. So nakita natin, nag-prophesy si Moses, magkakaroon ng darating ang isang propeta na gaya ko sa lineage ng lahi ni Abraham. Sino po ang tagapaghanda ng dadaanan ng ating Panginoong Hesus sa New Testament? Si Saint John the Baptist. Sabi dito sa John 19-21, this is the testimony of John when the Jews sent to him priests and Levites from Jerusalem to ask him, who are you? And he confessed and did not deny, but confessed, I am not the Christ. Sabi kasi napagkamalan siya, di ba? And they asked him, what then? Are you Elijah? And he said, I am not. Are you the prophet? Sabi nila. He answered, no. So, ibig sabihin, yung prophesy ni Moses, nung nasa Old Testament pa, hanggang sa bago dumating ang ating Panginoong Hesus, they are waiting for the prophet na sinasabi ni Moses. Naintindihan po? Amen. Sabi sa John 1:45, kahit yung iba ay na-recognize siya na prophet. Sabi dito, Philip found Nathanael and said to him,
We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, son of Joseph. So may mga naghihintay kay sa prophet na sinasabi ni ni Stephen. Amen. At tuluyan siyang na-recognize na prophet nung nagbigay siya ng sign. Nung nagpakain siya ng 5,000. Sabi dito sa John 6:14, therefore, when the people saw the sign which he had performed, they said, this is truly the prophet who is come into the world. Amen? So, nasusundan po natin. Amen. So, tignan po natin yung pagkakahalin tulad ni Moses at ni Jesus. Si Moses, he fed the people in the wilderness, yung manna, of course, by the power of God. Jesus fed the 5,000. Moses led them out of bondage sa Red Sea by the power of God. Jesus saved people from eternal condemnation nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo. Moses performed miracles. Si Jesus naman, they saw the sign sa kanya. Yung resurrection ng Panginoong Jesus, this is the ultimate sign ng Panginoon that He is a prophet because He conquered death. Di po ba? Nabuhay siyang magmuli. And He is born in the tribe of Judah in Bethlehem and suffered as a servant. Ito yung prophesy sa Micah 5:2 and perform miracles of healing. Pero sabi ni Jesus, di ba? Nakita niya yung signs, nakita niya yung mga ginawa ko, pero sabi dito, if you believe Moses, you will believe me. For he wrote about me. But if you do not believe his writings, how you believe my words? Di ba? Kung si Moses nga, hindi nila pinansin, hindi nila pinanawalaan. Nagsulat si Moses na tungkol sa ating Panginoong Hesus. Paano siya paniniwalaan, di ba? So, ganon katigas ang ulo ng mga Hudyo. Amen? Ng mga Sanhedrin. 38. Ito yaong naroon sa iglesia. Si Moses, yung iglesia, ito yung congregation, di ba? Ito yung church. Church in Greek is ekklesia, which means assembly of God. Ibig sabihin, si Moses nakasama nila sa wilderness, kasama ng mga ninuno nila sa wilderness, nagpakita ang anghel sa kanya na siyang tumanggap ng aral ng buhay, di ba? Pero hindi nila pinansin. Okay, ang ginawa pa nila, sinisi nila si Moses. Ang kanilang puso ay gustong magbalik sa Ehipto. Di ba? Mababasa natin na sana hindi mo na lang kami nilabas sa Egypt. Di po ba? So, eto pa ang mas masakit na ginawa nila. Igawa mo kami, sabi kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Kaya kaya nagawa yung gintong guya na yan. 'Di ba? So, ganyang katigas ang ulo nila. Nagsigawa sila ng mga araw na yon, gintong guya, ayan. Naghandog sila sa hain na Diyos-Diyosan. Ganyan katigas ang ulo nila. Ano pang ginawa nila? Ano ang sabi pala sa first commandment? You shall have no other gods before me. And you shall not make for yourself an idol. Diba? Natanggap na nila yung 10 Commandments dyan. Pero anong ginawa nila? Gumawa sila ng gintong guya na sinamba nila. Ngayon, sino ang nagbablasphemy? Si Stephen na alam lahat ng katuruan o sila na gumawa ng idol at parang hindi sinunod ang kautusan? Di po ba? Napakalinaw na yung mga ninuno nila ang gumawa ng blasphemy at hindi si Moses. Di po ba?
Ano pa ang ginawa nila? Ano ang ginawa ng Panginoon nung ginawa nila yan? Tumalikod ang Diyos at sila'y pinabayaang nagsisamba sa hukbo ng langit. Di po ba? Tapos, sabing ganon, anong sabi ng Panginoon sa kanila? Hinandugan baga ninyo ako ng mga hayop na pinatay at hain na 40 taon sa ilang? Di ba? Hindi nangyari yan. O angkan ni Israel. Ano pa yung mga ginawa nila? They had neglected the covenant they had accepted. Diba? Hindi nila pinansin ang bigay sa kanilang utos. Okay? None of the males who were born in the wilderness were circumcised. At napaka-importante ng circumcision, di po ba? Pero hindi nila ginawa. Bakit? Dahil, nabasa ko, yung mga galing sa Ehipto na ninuno nila ay nangamatay na sa wilderness. And they may have neglected to keep the Passover. Hindi sila nag-perform during this 40-year period. Bakit? Because wala ngang circumcised male, di po ba? At according to Torah, yung circumcised male lang ang may kakayahan na mag-perform ng Passover. Amen. Ano pang ginawa nila? Dinala niyo ang tabernakulo ni Molok. Molok, ito yung Greek word. In Hebrew is Melek, English is king. Ayan, mababasa din natin ito sa Amos. It is associated with ancient, tawag dito, deity na nagpa-perform ng child sacrifice na kung saan pinagbabawal ito ng Bible. At ang between ng Diyos, Rephan. Ito yung astrological worship. No? Nag-worship sila doon sa mga between, sa araw. No? Yan ang mga ginawa ng mga ninuno nila. Ayan. So, makikita natin yung mga ginawa ng mga ninuno nila. Diba? Sila yung nagbali ng law ng Panginoon. So dito tayo sa verse 44 to 50. This is Stephen's defense that while God is not associated with the temple or tabernacle, He is not confined by them. He is the creator of all things. Amen. Sabi dito, sumasa ating mga magulang sa ilang ang tabernakulo ng patotoo. Tabernacle of witness, Tabernacle of Testimony, Tabernacle of Moses. Yan yung mga tawag dyan. Ayon sa itinakda ng nagsalita kay Moses na kanyang gawin yaon sa alinsunod ng kanyang mga nakita. So since nabasa na ito sa, anong tawag dito? Sa Bible reading, hindi ko nababasahin kasi mahaba. Yung oras ko, konti na lang. Tabernacle is a portable sanctuary of God, sanctuary God instructed Moses to build. It is temporary. Yung mga dimension, mga sizes, material na gagamitin ay Panginoon ang nasunod. Ito po yun. No? Yung nasa gitna, ito yung tabernacle, surrounded by tent ng tribes of Judah. Amen. And in Hebrew is Mishkan, which means dwelling place. Kinonstruct siya noong 1450 BC sa baba ng Fort Sinai. And 1 taon siya bago na-built. At yun ang unang inutos ng Panginoon sa kanila after ng Exodus. It is a symbol of covenant, no, between God and Israel, no, yung kasunduan nila. And it represents God's desire to dwell among His people. So, Jesus is seen as the fulfillment of the Old Testament tabernacle's purpose. Kumpara natin ang Old Testament sa New Testament. God dwells to His people in the tabernacle. Yung tabernacle, ginawa yon as a dwelling place. Ayan. Sa New Testament, God dwells in us personally. Sa John 1:14,
the Word became flesh and made His dwelling among us. Dwelling in Greek is iskino, meaning tabernacle. So, ibig sabihin, the Word became flesh and made His tabernacle among us. Okay? Dwelling sa ating ng Panginoon. Tabernacle was a temporary portable structure during Old Testament. Sa New Testament naman, sabi dito, God's presence in New Testament through Jesus is permanent. Through the Holy Spirit, Christ now dwells within believers, making them new, living temple of God's presence. Amen. So, ito po ang tabernacle. So, this is the outer court. Ito po ang, this is the tabernacle pala. Ito ang holy place and most holy place. Dito sa outer court, iisa lang ang entrance nito sa bandang east. And this one represents Jesus Christ as the only way for heaven. Sabi sa John 4:16, I am the way, the truth, and the life. Di po ba? And makikita natin sa outer court is, may andun yung, tawag dito? Sandali. Yung, nawala na ako. Yung bronze laver or yung altar of atonement, yan, no? Dito po inaano yung mga sinasacrifice na hayop. And it symbolizes Jesus as the ultimate sacrifice para sa ating kasalanan. Amen? At bago pumasok ang mga pare doon sa holy place, ayan yung bronze basin na kung saan maghuhugas sila for cleansing. Okay? So yun po. Etong tabernacle, tignan nating mabuti. Ito po ang kabuuan ng tabernacle. Ang Panginoon ang nag-design po niyan. Okay, ito yung holy place and most holy place na dinidivide ng kortina. Okay, yung pinaka-outer po nila, covering niya is parang fine leather po siya. Waterproof po siya for protection ng tabernacle. And it symbolizes Jesus' humble appearance, outward appearance. Yan. And itong, tawag dito? Ram skin na nagsisimbolize ng blood ng ating Panginoon. Amen. So pagka pumasok tayo dito sa holy place, meron tatlong furniture dito. Yung lampstand na kung saan kailangan lagi itong continuous ang light nito at ito lang ang light sa buong tabernacle. It symbolizes Jesus as the light of the world. And itong tawag dito, table of shewbread, no? Araw-araw fresh ang bread nito at ang high priest lang ang kumakain nito. It symbolizes Jesus as the bread of life. And then etong tawag dito? Altar of incense, na kung saan pagka umuusok ito, pataas, di ba? Ganon din pag tayo ay nagdasal, it goes up to heaven at naririnig ng Panginoon. So makikita po natin lahat ng parte ng tabernacle, it symbolizes Jesus. Di po ba? Doon sa most holy place, meron tatlong furniture dyan. Rod of Aaron, tapos yung mercy seat, okay, it represents yung throne of grace and yung ark of covenant. Nung namatay ang Panginoong Jesus, yung kortina na naghihiwalay dun sa most holy place and holy place ay na-tear. Sabi dito, behold, the veil of the temple was torn into from top to bottom.
When Jesus died on the cross, 3 gospel report, ayan. 3 gospel, sabing ganon, the torn curtain was symbolized that the way to God was now open to all through the death of Christ. The blood of the animal was no longer needed. Amen. At sabi sa Hebrews 10:19-22, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain, that is His body. And since we have great priest over the house of God, let us draw near to the God with a sincere heart and with full of assurance that faith brings. Amen. So balik tayo sa tabernacle. Ganito nila i-transport yung Ark of Covenant by shoulder. Yung iba nabasa ko sa cart, no? Mababasa natin sa verse 45 to 40, ang tabernacle na ito is temporary sa panahon ni Moses, hanggang ni Joshua, hanggang ni David. Okay? Temporary ito, no? Portable. Pero pagdating doon sa reign ni Solomon, permanent ang sanctuary. Idea ito ni David, pero sabi ng Panginoon, you shall not build a house for my name, because you are a man of war and have shed blood. Gusto ng Panginoon kay Solomon, he is the one who will build a house for my name. Amen. So mula noon, di ba, ang paniniwala nila na ang Diyos ay matatagpuan sa tabernacle. Hanggang napagsalin-salin na ito na hanggang ang paniniwalang ito ay nagsalin-salin na. Amen? So, true worship is not limited in physical structure. Sabi nga dito, bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay na gaya ng sinasabi ng propeta. Okay? God is not confined in physical building. Sabi ni Stephen. At sa pagkakasabing yon ni Stephen, di ba? Na-offend sila. Ano ang ginawa nila? Sabi, napasadahan to ni Pastora Gina, di ba? Yun yung mga bagay. Yung mga sinabi ko kanina, kung bakit sinabi ni Stephen na yon, pinaliwanag niya kung ano yung ginawa ng mga ninuno niya. At doon nagalit ang mga tao dito, Sanhedrin. Sabi dito, this man never ceases to speak, si Stephen, speak word against his holy place and the law. For we have heard him that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the custom that Moses delivered to us. Nasaan nga po ba sila? Nasa Sanhedrin. Hiramin ko yung kwan ni Kuya Jess. Ito yung Sanhedrin, di ba? It is part of the temple complex. Ibig sabihin, i-destroy, literally, ang pagkakaintindi nila, i-destroy ni Jesus ang temple. At sabi ko nga, napakahalaga sa kanila ng temple. No? Yung paniniwala nila, this is the pillar of their religion. Tapos ginaganon lang ni Stephen. Kaya galit na galit sa kanila. Kaya galit na galit si Stephen sa kanila. Ang pagkakaintindi nila is literal. Okay? Hindi nila maarok yung wisdom ni Stephen. So, yan, no? And, sabi ni Solomon, di ba? But will God really dwell on earth? The heavens, even the highest heavens, cannot contain you. How much less this temple I have built, no? Kung ang Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon, sabi ni Solomon, no? Nakatira ang Panginoon sa langit at sa lupa, no? Ano pa ang gagawa kong bahay para sa Panginoon, di po ba? And sabi din ni Isaiah, thus says the Lord, heaven is my throne and earth is my footstool. Where is the house that you will build me? And where is this place? Ito yung sa
reference sa ano na natin, di ba? At dinagdagan pa ni Stephen, has not my hand made all these things, di ba? Nire-remind niya na ang Sanhedrin na siya ang may gawa ng mga bagay na meron tayo. Paano natin siya mahahandugan? Paano natin siya magagawan ng bahay na para sa kanya? No? Nakatira siya sa langit. Tungtungan niya ang mundo. Di po ba? So paano natin siya gagawan ng bahay na kung saan mamahinga ang Panginoon? Di po ba? It has something to do with sa sinabi ni Jesus sa John chapter 2 verse 19 to 21, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. The Jews then said, it took 46 years to build the temple and will you rise it in 3 days? But he was speaking the temple of his body. Destroy this temple, this is referring to death ng ating Panginoon. And rising in 3 days, ito yung pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. And yung temple na sinasabi ni Jesus is His body. Pero ang pagkakaintindi ng Sanhedrin is literal. Di po ba? So, kaya hindi sila talaga magkaintindihan. Sabi ni Piper, what Jesus meant when He said, destroy this temple and in 3 days I will raise it up, was that He Himself was taking the place of the temple. By dying for sin once and for all, and by rising from the dead, to reign as everlasting priest and the Lord of glory. When I die, the temple system dies, and when I rise, I am the temple. I am the sacrifice for sin. I am the priest and go-between with God. I am the presence and radiance of His glory. The temple is finished. So verse 51 to 53, this is the climax of Stephen's sermon. So nakita natin na hindi na sila nagkakaintindihan, di po ba? Nagkaroon pa na po ng tension at nabaligtad na po ang sitwasyon. Kanina, dati, no, doon sa naumpisahan ni Pastora Gina, si Stephen ang inaakusahan. Ngayon, naipaliwanag na ni Stephen sa kanila kung paano na sila ang akusado ngayon. Di po ba? So, at makikita natin na ginamit ni Stephen yung Torah nila, yung pananampalataya nila, at ang bibigat ng paratang, ang bibigat ng mga salita na ginamit ni Stephen na humantong sa kanyang kamatayan. Sabi dito sa 51, kayong matitigas ang ulo at hindi tuli ang puso at tenga. Lagi kayong nagsisilangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginawa ninyo. So, kayong matitigas ang ulo. So dito, mahirap pong umunawa ang taong matigas ang ulo. Kasi ayaw nilang makinig. Kahit paulit-ulit na pinapaliwanag, kahit sa atin, di ba, ayaw nating makinig. Di po ba? Ma-pride tayo. Akala natin, alam na natin ng lahat, hindi tayo tumatanggap ng pagkakamali. Ganun po sila. Amen? Sabi dito sa English, you men who are stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. Okay. Matigas ang ulo nila. Okay. Ayan. Sandali. Yung picture na yan, sige, wag na natin mula doon kay Joseph, tignan natin kung gaano sila naging matigas ang ulo. Mula kay Joseph hanggang kay Moses at hanggang dumating ang ating Panginoon, hindi sila nakikinig. Lagi po nilang nire-reject ang katuruan. Nagpadala na ng sugo, ilang sugo na ang pinadala ng Panginoon, pero hindi pa rin sila nakikinig. Yung pinaniniwalaan nila, ang gusto lang nilang panindigan. Di po ba? Kaya nga ang title natin is Unchanging Spirit, Israel's Unchanging Spirit. Amen? Dito sabi dito, dituli ang puso at
tenga. So, ibig sabihin dito, they are spiritually dead. No, is still dead in their transgression. Okay? Kasi kung sila ay spiritually circumcised, mare-recognize nila, ma-accept nila that Jesus is their Messiah. Amen? Kayo na nagsisisilangsang sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, they are always resisting the Holy Spirit. So pinipigilan nilang makakilos ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpigil ng mga sinusugo ng Panginoon. Pagka nagsalita ka na, pipigilan na kita, hindi ka na makakapagsalita. They are resisting the Holy Spirit. Nire-reject nila, pinaparusahan nila, di ba? Sabi ni John Phillips, there are 3 ways in which the Holy Spirit can be opposed. He can be grieved, nalulungkot siya kapag pag nagkakasala tayo, kapag hindi natin siya sinusunod. He can be quenched kapag may conviction tayo, pag may pinapagawa ang Holy Spirit, pero hindi tayo sumusunod. At he can be resisted. At ito yung pinakakasalanan ng Sanhedrin. Pinipigilan nila ang bawat sugo na pinapadala ng Panginoon para para hindi mapaniwalaan, no, yung pananampalataya ni Stephen. Amen? Sabi dito, alin sa mga propeta ang hindi pinausig ng inyong mga magulang at kanilang pinatay at nang nangaghayag ng una ng pagdating ng matuwid na ito, na kanya'y kayo ngayong nangaging mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Sino po ba yung pinakinggan nila? Wala, di po ba? Lahat pinarusahan nila, lahat pinapatay nila. Amen. Kaya sila ngayon ay mamamatay tao. Sabi dito, kayo na nagsitanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel ay hindi ninyo ginanap. Kayong mga tumanggap ng kautusan ng 10 Commandments pero hindi ninyo ginanap. Yun, nakikita natin yung Ark of Covenant, dala-dala pa nila, yung tabernacle, dinadala nila, pero hindi nila sinusunod. Talaga, makikita natin talaga yung blindness sa kanila ay napaka-obvious, di po ba? Laging literal ang kanilang pagkakaintindi because the Holy Spirit is not with them. Amen? So, inakusahan nila na si Stephen ay nagblasphemy of the law. Pero sila itong hindi sumunod sa kautusan. So ngayon, malinaw po ba sa atin kung sino ang naglapastangan sa kautusan, sa Diyos, kay Moses at sa templo? Amen. So, sabi dito, dahil sa mga sinabi ni Stephen kanina, di ba, kayong matitigas ang ulo, mga hindi tuli sa tenga at puso, di ba? Sukdulan ang galit nila, nangalit ang kanilang mga ngipin. Amen. So, hanggang dyan po tayo. Sa next Friday, ay itutuloy ang ating series. Biten? Kaya dapat abangan ang susunod na kabanata. Amen? So, para andun yung pa-suspense. Okay. Sa conclusion, si Stephen ay isang tagasunod ni Jesus na matapang, buo ang loob at walang takot manindigan sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus sa gabay ng Espiritu Santo laban sa pinakamatataas na hukom. Inilatag niya ang buhay nila Joseph at Moses kung paanong ginamit ng Panginoon, ngunit itinatwa lamang ng mga Sanhedrin. Tunay nga na kapag matigas ang ating puso sa katotohanan, kahit na anong klaseng bahagi ang gawin sa atin ay hindi natin tatanggapin.
Ipinakikita sa atin ang kahalagahan ng pag-aaral ng banal na aklat. Makikita natin sa kanya, sa buhay ni Stephen, na alam niya ang bawat detalye ng kanyang pananampalataya, kaya ito ang kanyang naging sandata para panindigan ang kanyang paniniwala. Bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, preacher, BS leader, gaano tayo katapang na ipahayag ang katotohanan na si Jesus ang tunay na Misaya, ang tunay na nag-iisang Diyos na buhay? Ano ang pumipigil sa atin para yakapin ang pananampalataya sa Panginoong Jesus na ino-offer niya? Ano pa ang kailangang patunay para tanggapin siya at sumunod sa Kanya? Kulang pa ba ang kanyang buhay na inialay pantubos sa ating kasalanan para matanggap natin siya at maging tagapagligtas? Si Stephen ay isang larawan ng totoong Kristiyano at inialay ang buhay para panindigan ang pananampalatayang tinanggap niya sa Panginoong Hesukristo.